epekto sa pangunahing tukan. layunin yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin eh, parang ayaw na may talagang pagbibigyan din pagkakas Empowerment of Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Carlo Lorenzo at makakasama natin muli ang ating guest co-host na si Ms. Riza Puno Diaz. Maraming salamat sa iyo, Carlo. Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Raisa Puno Diaz. At ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. Ang mga tinatawag na Small and Medium Enterprises o SMEs ang sinasabing driving force ng ekonomiya ng isang bansa. Bakit nga naman hindi kung sinasabing 99.6% ng mga nakarehistrong mga business entities ay itinuturing na kabilang sa mga SME. Bukod pa rito, 70% ng kabuuan ng mga manggagawa ay galing din sa sektor na ito. Kung gayon, paano nga ba pinapangalagaan ng pamahalaan ang sektor na ito? Ano-ano ang mga hamon na kinakaharap ng sektor na ito? At paano ito binibigyang tugon ng mga kinauukulan? Samahan niyo po kami at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Sa panahon ngayon, kanya-kanyang diskarte na ang mga Pinoy upang mapabuti ang pinansyal na kalagayan ng pang-araw-araw na buhay. Maliit man o malaki, marami ang nag-iisip ng samot-saring paraan para kumita. Isa na rito ang pagtatayo ng mga maliliit na negosyo o kilala sa tawag na Small and Medium Enterprises o SMEs. Sa Pilipinas, halos 90% ng mga rehistradong negosyo ay mga SMEs. Ganoon na lamang ang interes ng mga Pilipino sa pagsisimula ng negosyo. Kaya naman talagang malaki ang naitutulong nito sa ekonomiya ng bansa. Maliban dito, nakakatulong din ang mga SME sa pagbibigay trabaho sa maraming mga Pilipino. Tinatayang 50 hanggang 99% ng mga nagtatrabaho sa Pilipinas ay employed sa SMEs. Karamihan ng SMEs ay matatagpuan sa NCR, Calabarzon, Central Luzon at Western Visayas. Sa ngayon, patuloy na nagiging patok ang pagtatayo ng negosyo sa bansa. Kaya naman maraming organisasyon na ang nabubuo upang mas paigtingin ang pagtatayo ng SME sa bansa. Isa na dito ang Association of Filipino Franchisers Incorporated o AFFI na tumutulong sa mga Pilipinong nagbabalak magsimula ng munting pagkakakitaan o negosyo. Micro, ito yung merong puhunan na siguro mula sa pinakamaliit na halaga hanggang 3 milyon. Kapag ka small naman ang negosyo mo, dahil meron kang puhunan na mahigit 3 milyon, so 3 million and 1 peso hanggang 15 million, ikaw ay considered palang small kahit 15 million. Kapag medium enterprise ka naman, that's 15.01 million to 100 million. Sa mga taong gustong pumasok sa isang business, dapat meron silang determination sa buhay at saka hard work. Una ma'am, yung quality. Quality ng, sa halimbawa kami sa pagkain kasi, kailangan yung quality para lagi silang bumabalik. Tsaka yung standard, yung kalinisan, kailangan din yun kasi pagkain kami. Kailangan maging mabait ka rin sa mga tauhan mo. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa topic na patok na negosyo. At Carlo, introduce natin ang ating mga guests. Napaka-espesyal ng mga panauhin natin. Simulan na natin yan sa napakabigatin na chairman ng Colayco Foundation for Education at host ng Peaceabilities which airs over GMA News TV Channel 11 and Light Network 33. Let's welcome Mr. Francisco Colayco or FJC. At syempre makakasama rin natin si Ms. Bernadette Hazal, entrepreneur tsaka taga-Carts on the Go. At si Ms. Ava Sarmiento, National Vice Chairperson ng Kaintrep Philippines. Welcome po to Diyos at Bayan.
At syempre, simulan na natin, Carlo? Ano nga ba ang ibig sabihin ng small and medium enterprises? Pero sa DTI na website, may kasama ng micro. Right. So, MSME, ano po ibig sabihin nito? At ano may mga components ng SMEs? Well, sa akin, mas nakakaalam sila niyan. Ang government has categories. Sa akin, not so relevant yun eh. Basihan lang nila yun sa pera eh. Sa ano kasi, sa gobyerno natin, sa Philippine setting, pag sinabi nating SME, usually kapag ikaw ay pasok doon sa category ng small enterprise, dalawa yung pinagbabasihan kasi dyan, yung ating assets and yung ating employment, Employment. So, ano yun? Yung ating employment size at yung ating assets. So, yung assets, kapag ikaw ay merong 3 million, hanggang 15 million, ikaw ay kinukonsider na small enterprise. Kapag naman 16 million hanggang 99 million, ikaw ay kinukonsider na medium enterprise. 100 million and above, large enterprise ka, At dito, sa setting natin sa Pilipinas, pagdating naman sa employment size, kapag ikaw ay merong 10 hanggang 79 na empleyado, pasok ka doon sa small enterprise. Kapag naman meron kang 100 to 199 employees, ikaw ay kino-consider naman na isang medium enterprise. So, yun po lagi, yung basihan natin, assets and yung ating employment size. At ngayon po, dito ho kasi sa Philippine setting, 99.1% ho of our businesses are considered as small and medium enterprises, and only 0.99% are considered large enterprises. Yan, pasok naman tayo ngayon sa micro. Sa micro po, marami sa inyong mga kasama, pasok dito. Pag sinabi po bang micro, ano yun? Nakakatuwa kasi ito ay bagong category na sinat-aside ng government because these are from 3 million and to 0 na business na nagsisimula. So ito yung tinatawag na micro. 3 million and below, malaki pa rin yun At saka kasama rin namin dito yung mga vendors na nagtitinda po ng mga balot o kaya yung mga nasa daanan na cigarette vendors. So, That's pasok still, sila doon. Yes, for micro-entrepreneurs. Okay. Ngayon, ito naman yung maganda kasi dito sa mga viewers natin ngayon. Huwag kayong bibitiw kasi dito natin malalaman kung kayo ba ay para sa negosyo at kung magne-negosyo kayo, ano ang papatok para sa inyo. Kasi ang business hindi lang naman yun, ay naku, mahilig ako kumain, sige magre-restaurant ako. No, marami pang ibang mga detalye na pumapasok dyan. Kaya gusto naman natin tanungin ngayon si FJC, yan, si Mr. Colayco ng Peaceabilities. Ano po ba yung dapat malaman ng isang bagong graduate? Halimbawa, papasok ba siya sa negosyo o hindi? Ano po ba yung mga maipapayo ninyo? Unang-una, yung tinatawag nila dyan sa business school, self-mastery. But what it simply means is, ano ba ang hilig mo? Saan ka ba magaling? Saan ba hilig mo? 99, hindi naman 99, a big percentage, hindi pa handa. Lalo na kung wala kang experience. Kung pati kung estudyante ka, nang babuy and sell ka na, o you live with your family na nasa negosyo, exposed ka dyan. But kung totally wala kang exposure, panaginip lang na gusto mo magnegosyo, malabong pumasok agad. Kasi hindi ka handa eh. Walang assurance of success. In fact, going into business is the highest risk. Yes. 85% fail. On the first 5 years, hindi magsasucceed. Ako, teka muna, 10 to 85%? 15% lang ang nagsasucceed. O yan galing yan sa expert, 85% ang hindi nagsasucceed. Pero pag sinasabi kasing risk, di ba, you have to take the risk, ganyan. Follow your dreams, chase your dreams. What can you say about that? Failure is part of success. You learn a lot from failures. In fact, you should dare to fail. Dare to fail. Pero because you learn from failure. But how do you minimize the risk? Ganun na lang. Well, that's what you have to that's what going into business means. Yung iba kasi, ang tingin agad, kita, profits, no? That's good. Pero cash flow ang mas importante. Enough cash na daloy sa'yo na kaya mong mag-survive hanggang ma-stabilize mo yung negosyo. Secondly, recording. You have to record your cash flow. Baka minsan akala mo kumikita ka. Yung pala dahil utang lang ang nagsusustain sa'yo. Parang inventory. Pag natigil ka, puro utang pala ako. Wala pala akong kinita. Kasi may cash ka parati.
Hindi mo nire-record. Lalo na yung mga sari-sari store. Dadating ang mga kamag-anak, kuha na ng kuha sa garap. Lista-lista lang po. Walang accounting, no? Tinitingnan lang sales. So I guess siguro ito rin yung mga sinasabi na calculated risk. Yeah. Ang sinasabi kasi pagka yung risk, hindi yun basta-basta na ito yung gusto ko mangyari, mangungutang ako sa bangko, mangungutang ako sa mga kamag-anak ko to make my dreams come true. No! I think dito sa mga natutunan din natin in the past, pati sa mga pinapanood ko po kasi kayo, si Mr. Colayco, yan. Natutunan ko, before you go into anything, into a business, hindi basta-basta yan na ganun. First, I think it's very important to be mentored. You know, if this is what you wanna do, wag mo muna gawin. Learn from the experts na nag-succeed na. 'Di ba? Meron ka ng model. Ayan, kausapin mo sila, be mentored, and then look at your present situation. Ano ba yung ugali mo ngayon, yung characteristics mo? Baka naman kailangan mo muna maging empleyado para siguro ma-mold ka on how to deal with other bosses. Para makita mo rin paano sa mga employees, co-employees, how to handle stress, pressure, ganyan. So, I think that's a big If I may just inject an idea. Kadalasan, nami-misconstrue, napapag-interchange yung idea ng transaksyon at negosyo. A transaction is not a business. Nag-buy and sell ka, kumita ka, negosyante ka na ba? Hindi pa. Kasi kailangan merong continuous buying and selling. Merong market, meron kang galing, at meron kang kakayahan na i-deliver yung produkto o service na walang patid. So pag sinasabi pong tuloy-tuloy, meron po bang length of time para masabi na, ito, negosyo na yan? Or may minimum po ba na? Halimbawa Well, per week, unang-una yung bang binibenta mong serbisyo o produkto, meron ba talagang bumibili niyan? Is that a real need? O baka naman yan yung matamis lang dahil Pasko? Seasonal. Ganun. So kailangan tuloy-tuloy para masabi mo talagang, kung mga one time lang, 2 weeks lang, hindi pa pwedeng dito. Sa akin, hindi pa negosyo. Okay. At saka siguro, dun sa mga mag-iisip naman na magsisimula na talaga, okay, ano ba yung mga step-by-step processes? Ano ba yung mga pwedeng gawin? And makakasama din natin, syempre, yung mga dumaan na rin doon and yung Kain Trip. Ano po ba yung Kain Trip? Well, ang Kain Trip is a membership organization, right? It is actually composed of the micro and the small entrepreneurs of the Philippines. Ito in different kinds of field and industries, nagbuklod-buklod dahil naniniwala kami na magkaroon ng kasi hindi tayo masyadong nagkakaroon ng bosses actually when it comes to taxes, you know, the different concerns of the small and the micro are different from the big ones. Doon pa lang sa VAT na binibigay, parang hindi tayo nabibigyan lagi ng pagkakataon na magsalita. Samantalang tayo, ang pinakamalaki actually nagko-comprise niyan. Isa is to have a voice, and second is for them to grow our business together. Ito yung sinasabi namin. Kaya po ako naging member dahil isa po akong certified na negosyante. Ibig ko sabihin, ang hinanaing ko, ang karamihan na kailangan namin ay pare-pareho. So we go through different kinds of trainings na kakailanganin namin. Like as sinabi ni Sir Colayco, na kapag sinabi niyang when it comes to inventory, lahat ba given accountant ka kaya marunong ka? Financing, when it comes to taxes, kailangan mo bang matutunan? But ang hirap din, numbers! Right, diba? Yan ang Waterloo ko math. Right, but the thing is, iba-iba itong industry na hindi mo pag-aaralan ng isang beses lang. Ibig ko sabihin, kung sabay-sabay naman kayo't pare-pareho ang alihikain ng kinalalagyan ng negosyo ninyo, na nabibigyan ng tuto kung paano ka lumago. Yan ang Kain Trip when it comes to system seminars and services. So kumbaga, kung merong gustong magtayo ng negosyo o nag-iisip pa lang, pwedeng lumapit sa inyo, bibigyan niyo sila ng, bukod sa overview, pwede niyo silang gabayan step by step. Tama ka dyan, ano? Ang Kain Trip is actually character-based formation ang tina-target. Inaalam natin na bago ka pumasok dito, ito ang gusto mo, tulad ng sinabi ni Sir Colayco kanina, na dapat siguraduhin natin na ito ang iyong talagang hilig, na kung mapagod ka man, na hindi ka magi-give up. Na, kasi ang negosyo hindi siya madali. People would say na magninegosyante lang ako kasi mas mabilis ito. No! 24 hours magtatrabaho ka habang nagsisimula ka because it's more that you have to work. Kasi sa'yo to eh. When you're working for somebody, you are only get to be paid and you're only limited to what you can think. No, if it's your business, you get to actually think of what's the future of your business 10 years from now, and so forth and so on. And how you'd actually grow it from the time na nagsastruggle ka. So, yung changes ng isang, kahit ikaw ay gumadyat ng entrepreneurship right now, experiences of different people in different fields
tsaka mo lang siya maiintindihan pag narinig mo sa tunay na isang negosyante na dumaan doon. Tulad ng sinabi niya, bakit nga ba ang failure is the best teaching to us? Because you wouldn't want to do what he failed for. So sa amin, marami kami mga negosyante na naghihirap. Kasi nakikita namin kung ano yung weakness niya. Sino magsasabi kung wala kang ang coach? Mentor right now are very expensive. Right. At kung isa kayong grupo, marami nang nag-fail dyan. And we can learn from the mistakes of others. Yes. Bakit ko pa uulitin? Kung pa pwede namang maiwasan. Kasi magastos at masakit. Yung emotional na bigat din nun, yung madi-discourage ka. Para dun sa mga matutulungan po ninyo, ano po ba yung pwedeng tawagan o puntahan para to get in touch with you? Well, okay. Ang Kaintep actually is based in Pasig, Pasig, but they can actually log on to, ayan, syempre hindi ko masyadong memorize, www.kaantep.com. At saka yung mga fees nyo po, magkano naman ang babayaran nila kung gusto nila mag-enroll? The fees kasi, for the membership, actually 100 per day, per month siya. So 1,200 ang membership namin. But the thing is, ang kanilang talagang makukuha sa amin are the mabababang fees for the seminars that they would need to grow their business. Yung mga seminars, kasama yung sinasabi yung matching, no? Yes. Kung ano yung magmamatch sa personality ko, character ko na negosyo. Tapos, bukod doon, meron din kayo parang coaching ba or meeting the mentors? Ang nangyayari kasi, ang ginagawa natin kapag meron talagang interesado at ito ang gusto nilang negosyo, may existing na kami 600 businesses in the Philippines. So, ibig sabihin ko, ito ang gusto mo, for example, karindera o restaurant, we will bring you to meet someone who would actually bring you to the actual scenario na pinagdadaanan niya. Sa umaga pa lang, ano nang ginagawa niya, yung mga problema niya na ito, inventory ko, nahihirapan ako. And then you get to see, ay, ito ba ang gusto kong gawin at kaya ko ba ito? Yan yung mas magandang makita mo kung ito ba yung gusto mong kunin talaga for your business. Actually, alam niyo po, that's very good kasi try it first. Kung ito yung gusto mong negosyo, do it first, na hindi mo na negosyo magpa-employ ka o mag-OJT o mag-practicum. Alam niyo, pwede ba mag-share? Sige, share lang ako ng konti. Dati gusto kong mag-life coach. Parang exciting kasi I love listening to people. Enjoy ako dun eh. Tapos, nag-workshop, seminar sa life coaching. Hindi full blast, siguro mga 2-3 days lang. Tapos, hindi pala ganun kasaya kung strangers ang kakausapin ko. Kaya lang pala ako nag-e-enjoy kasi friends ko to, mga kasama ko to. So, it's okay, I know them. But when it comes to strangers, it was very difficult on my part. And then biglang, okay, kinalimutan ko na lahat na mag-aaral ako ng 2 years for life coaching at gagawin ko siyang major career because I tried it first. At ang laking bagay nun. Sa ngayon, ano po ba yung mga mabenta o click dyan sa mga negosyo? Well, ang nakikita namin is syempre depende kasi sa budget or capital na ilalabas mo. Kadalasan nga kung micro ka, well syempre kung ano lang talagang it's either bigyan ka ng nanay mo, naipin mo ng college ka, o kailangan mo muna magtrabaho para magkaroon ka ng capital na mag-start ka ng income. But the thing is, para sa akin, doon sa mga kayang magsimula ng maliit lang, mas maganda na rin yung magsimula ka na agad para malaman mo. Pero naniniwala kasi ang Kaintep na kung wala kang business planning, then wag ka nang magnegosyo. Kasi ang naniniwala kami na kapag hindi ka nagplano, then you're doomed to fail. Tama. Alright? So, ang gusto natin na matulungan muna sila na sa konti, kahit sa maliit lang, mapagplanuhan nilang, maplano ang negosyo gusto nilang pasukin. Si Ms. Bernadette naman, tell us about Carts on the Go. Paano naman yung pagsimula ng negosyo? Carts on the Go kasi, nagpa-fabricate kami, nagma-manufacture kami ng mga food carts, customized doon sa kahilingan or pangangailangan ng mga kliyente. Pero meron pa kasi akong isang business yung Love Ako Full Service Laundromat naman, meaning lahat ng facets ng laundry business, kinikater namin. Meaning, yung iba kasing laundry shops, lang sila yung wash, dry, and fold. But kami, we have wash, dry, and press, dry cleaning. Literally, lahat, hand wash, kung ano yung kailangan ng kliyente, sinaswak namin doon. Kasi ang kagandahan ng laundry business, kabilang siya doon sa mga sunrise industries kagaya ng pagkain. Ibig sabihin, ito po ay pataas ng pataas. Habang nag-i-increase, as our population increases, yung demand rin sa serbisyo ng laundry shop ay napakataas. Para nga itong pagkain na talagang kasama na ng buhay ng mga Pinoy. Dati ang nagpapalaundry lang yung mga professionals, yung mayayaman. Pero ngayon, meron kaming mga kliyente sa shop namin na ultimo mga security guards, yung mga simpleng tao, simpleng mamamayan nagpapalaundry na rin because the people nowadays gusto nila talaga instant.
Kaya you have instant coffee, you have instant noodles, lahat. Lahat. Name it. Kaya itong business na to ay masasabi natin talaga na profitable siya, at the same time very, very promising. Dahil pataas ng pataas ang populasyon natin, ang mga tao gusto instant lagi. Okay, interesado ba kayo magkaroon ng sarili ninyong food cart o kaya naman ay ang laundry shop? O yun, ako, baka po pwede tayong makakuha ng tips mamaya. Yung step-by-step process para naman ma-achieve natin ito. Kung ito ang para sa'yo, mga negosyo tips, huwag kayong aalis ha. Pag-uusapan natin yan after the break. Huwag po kayong aalis mga kaibigan. Magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na patok na negosyo. Alam mo, feeling ko talaga, Raisa, yayaman na ako eh. But not just for me, Siyempre, maganda rin naman mangarap na yumaman ka to be a blessing to others as well. At dahil pagyaman ang pinag-uusapan natin yan, FJC. FJC. Sir, ano po ba ang mga trending ngayon na pwedeng pasukin o recommended na negosyo? At ano po ang mindset dapat ng isang negosyante? Well, going into business successfully, it simply means you fill up a need. Kasi kung walang need, walang problema, walang opportunity. And as Tess was saying, convenience is one of the serious needs now. People work together, husband and wife. Wala nang time for cooking, wala nang time for cleaning, kaya housekeeping ngayon is already outsourced. Di ba? So that's one opportunity. But the type of trends na nakikita natin, whether you're filling up convenience or an actual product, is anything that has to do with food. Yung food doesn't mean fast food. It can be high-end food. It can be fast food na dinideliver, semi-luto na, frozen, dadalhin mo sa bahay. Madaming forms yan. It could be candies, it could be food. The other one is anything that gives fun. Kasi sabi nga na, masyado ng stress ng tao. They need fun. Mga videoke, karaoke, all over the place. Diba? Traveling. Travel is also giving fun. Lalo na kung tourism-related. Then the other is fashion. Alam mo naman ang tao, palit ng palit yan. But fashion includes personal care. Booming industry yan. Yung isang dating naming agent, simpleng agent, bilyonaryo ngayon. Nag-concentrate lang sa Mindanao. Ano ba yung pinakamabiling produkto? As usual, whitening, di ba? Whitening. Nagustuhan ng isang foreign company. Pinunduhan siya. Naku, billionaire. Sir, speaking of Mindanao. Fashion, So food, fashion, fun, and Mindset. for services, convenience. Fill up the need. And then, yung mindset is, when I go into business, I keep telling all the people who consult with us, the day you start your business is the day you plan to sell it. Bakit ganun? Because you have to give value to the business. Kung ang business mo is good for you only, hindi ko bibilin yan. Hindi ko naiintindihan yan eh. Kasi yung business test, laundry and kwan. Pag sinestematize niya yan, titignan ko lang sa area, pwede kong bilhin yan. Kasi may record siya. So ganito eh. So many kilos per day pala pag ganito yung laundromat ko. So many kilos pag ganitong chemicals, etc. etc. Pag-aaralan niya yun, i-record niya yun. Kasi plano niya ibenta eh. Okay, so kung ganun yung mindset, mas magiging siguro pulido yung mga ginagawa, mas detalyado, and then... Guarantee for success. Wow! Okay. Ang sarap nun kasi right now I have a website. Pero hindi ganun yung mindset ko kasi it's about food and travel. And ang pinaka-trending sa mga vlogs kasi, number 1 is food, next is travel. Kaya masaya siyang gawin, pero hindi ko siya inisip na ibebenta ko. So siguro, simula dapat next week. Di ba next week? Next week ganun na, para maglalag na rin ako. Related to convenience, yung outsourcing. Now, it's a foregone conclusion. You want to succeed in business, outsource the things you don't need to know and provide for. Meron kaming maliit na business hotel, yung aming cooperative. Aurum 1 Makati.
siyempre. Business to tech. Kabubukas lang. Yung problema ko, laundry dyan. Ay. In-outsource namin. Laundry. Pero masyadong mahal. But kasi we need certain qualities. See us, baka matulungan niyo kami. Yan. Because the hotel Parts on the go. is owned jointly with OFWs. Wow. So- Okay, since napag-usapan natin yung laundry. Laundry. Ayan. Meron ka bang tips sa mga gustong magnegosyo sa laundry? Laundromat. Paano yung mga gagawin? Ako kasi hindi lang ako negosyante. Ako rin ay youth leader. No? Bahagi ho ako ng Kristiyanong Kabataan para sa Bayan Movement. Ito ho ang youth group ng Jesus is Lord Church. So part ho ako ng management team. At lantad ho sa mga mata ko yung mga lahat po ng uri ng kabataan natin. Lahat ng kabataan from all walks of life. Nandiyan yung mga nasa high school pa lang, nandiyan naman yung nasa kolehiyo na, at nandiyan rin yung mga graduate na at bagong nagtatrabaho. Alam nyo, iba-iba ang masasabi ko, pwede kong sabihin na itong laundry shop ay talagang very good to. Kuhain nyo, gawin nyo ring negosyo nyo, angkinin nyo rin. Pero siguro ang mapapayo ko sa mga kabataan natin, talagang find your passion. No? Anong gusto mong gawin? At kahit gawin mo siya 100 years, hindi ka mapapagod na gawin yon. Madapa ka man, babangon ka, tatayo ka, sapagkat yun yung passion mo eh. Yung passion mo, yun na rin yung life calling mo, no? So usually, kung ano yung profession mo at vocation mo, tignan mo, baka doon na rin, baka yun na rin yung pwede mong gawing negosyo. Hindi nalalayo doon eh, no? Kagaya nung mga, ang hilig talaga ay pagluluto. Ano yung tinatayo nila? Restaurants, canteens, no? So yung mga may passion naman sa fitness, no? Yung tagang mga health buffs. Anong tinatayo nila? Gyms, no? So depende kasi yan sa passion eh. Nagkataon talaga na itong laundry shop, no? Nakita ko lang na ito yung niche ko. Kasi merong pangangailangan eh. Sabi nga ni Sir Colaiko kanina, no? Find a need and fill it. No? Ayun, isa yon sa best business advice na pwedeng makuha ng isang kabataan. Find a need and fill it. Matuto tayo sa mga biographies ng mga successful businessmen na meron ng bansa natin. We do not have to reinvent the wheel. Yes. No? Just find your passion at aralin natin yung mga success stories, footprints ng mga successful businessmen at Meron po ba kayong tayo. ibibigay na step-by-step process? Halimbawa, gusto ko magtayo ng laundry shop. Ano ang una kong gagawin? Sino yung pupuntahan ko? Siguro general, or ito na lang kung paano magtayo ng negosyo. Overall na lang yung ibibigay natin. So, Hindi, yung sa inyo po, yung laundry shop mismo. Para mas specific tayo, tapos makakuha ng actual tips to do what you're doing, or kung nagtuturo kayo o kung nag-franchise kayo. Pwede pong i-approach ako, no? Mamaya siguro pwedeng ibigay yung number para ho sa free business consultation. Gusto ko po kasi natin na malaman kung para sa kanila ho ba itong negosyong ito. No? So, kung gusto niyo ho, i-approach niyo ako, mamaya bibigay ko yung number ko sa inyo at tignan natin kung para sa inyo itong negosyong to. Pero sa lahat po ng mga gustong magnegosyo, ito lamang ho yung iiwan ko, no? So, number 1, business ideas. Kapag meron ka na yan, ano po yung susunod? Business research or information, pag-aralan, no? Yung pasikot-sikot doon sa business ideas or idea na meron ka. Tapos, pangatlo, business planning. Siguro from A to Z ng negosyo, kailangan nyo ho yan. At pagkatapos po, doon na ho tayo sa business permits and licenses at trainings na ho para maging eksperto ka doon sa field ng negosyo na pinili nyo. So yun ho yung business tips na maibibigay ko. Hindi lamang ho para doon sa laundry shop na nire-represent ko, kundi sa lahat ng mga entrepreneurs, no? Yung mga aspiring entrepreneurs. Para sa inyo po, ano po yung mga patok? Magbigay po kayo ng tatlo. Mga negosyo. Right now, food cart is still the one of the things that are actually high in the demand for the kain trips and the small and the micro. Pag food cart, meron po bang klase ng food cart na mas mabenta? Squid balls, fish balls, Well, mga traditionally, meals? right now, kasi the street Filipino food style ang mga gusto ng mga Pilipino na kwek-kwek, mga ganyan. Street mga Filipino food style, tulad ng Adidas, mga, right, yung mga ngayon, nandiyan Isaw. na. May isaw na sinasabi, may mga, marami yan, Pero, Alam mo,
share ko lang never ko na-outgrow ang fishballs talaga. Fishballs. Gusto ko Squid talaga yung balls. fishballs. Hindi, Kakatalo sa sauce eh. Pero, pwede Yung ba ako sauce. magtanong tungkol sa cart? Opo. Dahil madaming nagkukonsulta sa amin. Ang OFW meron siyang, bibili ng isa. I keep saying, kung isa lang, mas maganda, hindi ka nakakasigurado. Mas maganda meron kang 10. May variety. Iba-ibang location. Tama po. Ngayon, hindi mo kaya, 10 kayo magsama-sama. Huwag mong akuin. Kasi yung problema ng Pinoy, kaya siya lang eh. Macho eh. Ako, kaya ko to. Sarili ko lang. Kung nag-uumpisa ka, you need all the assistance to mitigate risk. Yung risk, ang focus ka sa risk, huwag sa kita. Right. Sa peligro ka nakafocus. Hindi doon sa kita. Dadating yung kita eh. Managein mo yung risk. Sigurado kikita ka. Pag nakafocus ka sa kita, malamang dadapa ka. Sinabi niyo po, risk mitigation. Sino yung mga dapat yung kasama dito para... Ay, makilala Para mo. sigurong matagumpay. In other words, kung may 10 ka, 2 kumikita, 3 natalo today, 7 ang kumita, di lahat kayo kita pa, di ba? Kesa yung ikaw yung natalo, ikaw lang ang talo. Baka hindi ka na makabangon dahil malaki indulto sa'yo. Let's say, nabaha ka doon sa location mo, 1 linggo kang walang benta. O nasira pa yung food cart mo. Kung ikaw lang yun, hindi ka na makakabangon. Paano yung iba yung mga kasama? Kunwari, bumagsak yung, let's say, 3. Sama-sama kayo. In other words, not necessarily corporation. It can be a joint cooperation of some kind. Kaya nga yung mga organisasyon kagaya nyo, patok yan eh. Pwede kayong magsama-sama eh. Informal agreement. Hati-hati kayo everyday. Talo, panalo, hati. If I may Kasi actually insert in, mitigate mo yung risk. one of the things that Kaintrep is actually molding into to be an entrepreneur, kung ikaw gusto mo talaga maging negosyante, is yung feasibility study and the business planning. Kasi ayaw nga natin, kaya nga even before then, bago kami magkaroon ng planning, minamatch namin sila sa existing na entrepreneurs na ngayon, na kung baka gusto mo na lang, kung magsisimula ka at malit lang, baka gusto mong idagdag mo na lang yan sa existing, stockholder ka na lang for the meantime. Di ba pwede po yun na mag-invest ka nang hindi mo naman sa'yo, pero gusto mo yung negosyo na yan, that later on, nagbibigay ka lang ng additional na cost para lumaki yung isang negosyo na naniniwala kang magsasucceed. Yan ganyan. Kasi kadamihan sa kanila, Carlo, ang mindset nila, ito lang ang pera ko eh. Right. Kung ano yung kaya ng pera ko, yun ang papasukan ko. Mali eh. It's not your money that determines the business. It's the terms that determines how much you need. Alam mo yung sa mga nagpapautang, another way of looking whether a successful entrepreneur will be successful is look at it from the lender's point of view, in venture capitalist. Hindi naman niya tinitignan ng negosyo. Tinitignan yung tao. Yung tao tinitignan, ito ba'y marangal? Ito ba'y passionate in what is doing, committed? Ito ba'y karapat-dapat pautangin? So when you're a successful entrepreneur, yung produkto mo ay binibili, tinatangkilik dahil they're enchanted with your product. Nice. But more importantly, ikaw ba'y karapat-dapat pautangin? Character, mas importante. Kayo po ba, nagbibigay din kayo ng tips? Kung halimbawa, yung magsasama-sama kami ng kapitbahay ko at saka nung pinsan ko. Kasi, ang nakakatakot dyan, if it's informal, sige, we'll just try this out. Tayo ng 10 food carts. Baka mag-away-away kami. Teka, mas napagod ako dito Ako, binantayan ko yan eh. Ikaw wala kang ginagawa. Meron ba kayong... Sa business planning is a one-on-one thing na talagang tinuturo natin na may coach tayo na kung yan ang plano nyo, siniset na kaagad yung parameters kung ano yung dapat yung ginagawa, responsibilities, roles, and lahat yung sinasabi, nilalagay na natin dyan. So, hindi masyado siyang problema kung sakali mag-joint venture ang magkakaibigan. May rules, May roles, may Maliwanag. responsibilities, may sharing, kompleto yan eh. Kasi you would do your own policy eh. So when you do that, you agree and you abide to what you have actually agreed upon. So yan yung dinidiscuss when it comes to business planning. Ma'am, yung Kaintrep ba, naka-center lang mostly on Luzon, yung NCR? Kasi karamihan ng mga SMEs, di ba, nasa NCR
Paano may ways ba para palakasin din yung mga nasa Mindanao region? Medyo konti lang po yung mga SMEs doon, di ba? That's right, no? Very true yan. Isa yan sa mga talagang gusto naming i-reach, no? Ang Visayas and Mindanao simply because nakakoncentrate kami sa national or the NCR. But the thing is, yung support din kasi for us to actually reach them ay hindi din ganun kalaki for the reason that we're trying actually na sana yung mga negosyante pa sa buong mundo ay maging member natin para mas marami pa kayong matulungan na nasa malayo pang lugar natin. Good. Tsaka tama rin yung sinabi niya, kailangan mag-feasibility study ka muna. Alamin mo muna yung target market mo, di ba? Right. Kung saan mo i-market yung product mo. And sabi nga ni Sir Colayco, kailangan alamin yung need. Hindi ayaw mag-umpisa dahil wala raw silang pera eh. Mali eh. Mali. That's iniisip nila kailangan may pera ako para mag-umpisa. Mali. Kung bigyan mo kitang pera, anong gagawin mo? O Right. nga ano. Wala palang idea eh. So ano yung pupondohan? Wala. Right. Tsaka kay Mr. Colayco naman, meron ba tayong mga government incentives sa mga gustong magsimula ng negosyo? May mga tax incentives Theoretically, ba? napakadami. Kasi But para the maingganyo. bureaucracy just kills it. SB Corporation, nandyan. They have 5 billion they have to lend out. Wala pang kalahati. Masyadong bureaucracy. So, para sa akin, it's organizations like NTREP that are more, I think, more effective. Yes. Kasi, if you have a good idea, a good plan, money is the least of your problem. That's right. That's the thing. Madami magpopondo, madami magpapautang. If you have a good plan and you have the right character. Yes, pag-uusapan pa po natin yan. Pero for now, Carlo, mag-break muna tayo. Huwag po kayong alis mga kaibigan. Magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na patok na negosyo. Exciting to kasi marami tayong mga out of the box o siguro mga bagong mga ideas na madidinig. Ano po ba, Mr. Colayco, ang mga maisasuggest ninyo na negosyo na pwedeng pasukin ngayon? Kung ikaw ay entrepreneurial, wala kang kapital, at meron kang skill, humanap ka ng mga kinaiinisan mo sa lugar mo. Kaya ko, inis ako, walang nagsushine. Sana meron pumunta doon sa subdivision, padala ng mga pick-upin yung sapatos sa umaga, isoli sa gabi, malinis na, I'm willing to pay. Okay, In one subdivision, easily, 1,000, 2,000 pairs yan. Every month, pwede mo servicean. Pupunta ka kasi sa mall, ang mahal, 120, magpa-shine. Eh kung magbabayad akong 30, 40, pick-upin pa sa bahay ko, anytime, di ba? So kung meron isang subdivision dyan, may 1,000 pares, every other week, o di kikita ng 40,000 yung entrepreneur. Ano ba ang kapital mo doon? Ano lang, beton, brush, and train the kids, di ba? The other is yung alteration nga, sa mall, napakamahal. Dati, pupunta sa iyo yung sastre sa bahay, ayusin ka eh. Why don't we bring that back? Yes. Babalik ko lang dun sa shoe shine. Ako, gusto ko lang niya magpa-shoe shine. Pareho tayo. Ayan, ako na nagsashine nga eh. Kung sakali po na yun yung magiging negosyo, ano po yung dapat isipin ng isang papasok doon? Dapat po ba mamigay muna ng flyers, makipagkilala, establish a relationship? Una, dapat yung technique mo ng pag-shine, patok. Magpaturo ka sa Kiwi, they will train you. They will train you, give you the equipment. Tapos presentasyon ng tao mo. Malinis, naka-uniforme. Pagpunta sa bahay, malinis, katiwa-tiwala. Bigyan mo na insurance cover, napakamura niyan. Sabihin mo dun sa kliyente mo, pag masira sapatos nyo, up to 2,000, babayaran namin kayo. Ha? Di ba ikaw matutuwa doon, kaya ikaw ang customer? Pero ako dapat yung pupunta doon o someone who will represent me? Pick up well, initially, you have to do it yourself. Yes, okay. Talk to the association, mag-house to house ka if you have to. Wala namang madaling gawin. Lahat yan mahirap. Papawisan ka talaga. Pagka nag-house to house po ba, magpapakilala ka, hanapin mo siyempre sana yung owner, would you have to have a flyer para andun lahat ng Simple lang. options? In fact, I would suggest you go to the association and introduce yourself. Sila ang magre-refer sa iyo. Alam mo ang Pilipino, naghahanap ng katapat. Di ba?
nirefer ka, mas acceptable ka kaysa yung cold. Hanap ka nung katapat. Sino yung katapat? Eh di yung asosasyon na kilala nila o yung barangay captain na respetado nila. Kung sino man yung respetado, yun ang hanapin mo. Pero at this point, syempre hindi pa kailangan magpa-register yan or magbayad ng tax. Well, a small business, napaka-lenient ng gobyerno dyan. In fact, if you have less than 5 employees, wala pa yata minimum wage na kailangan. So madaming rules dyan. But get the permit when you're good and ready. Mag-pilot ka muna, tingnan mo kung sabi mo nga, testing muna, testing. Testing. Sa testing stage, wala pa masyadong inisip. Eh, paano pagka nado ka na sa stage na, nako, kailan ba dapat kailanganin yung pagbabayad ng tax, yung mga numbers na ganyan? Yung mga BIR, Yung mga SEC, tinuturo nila. lahat Kami yan. naman, sa Kaintrep ay ini-encourage namin lahat ay maging legal. So, ini-encourage natin sila na magkaroon talaga ng business permit. Kahit hindi ko alam kung pati ba naman, kasi may mga barangay permit na tinatawag, ano? Ang category kasi kapag ang shoe shine boy business ang ating pag-uusapan, ito ay barangay permit lamang. Alright? So, hindi dapat kailangan magkaroon pa ng taxes kasi hindi pa ito talaga level up na umaabot tayo ng mga like, na kailangan 25 kasi kaya ka lang naman nag-BBR because dapat yung resibong i-issue mo ay mas mataas pa sa 25 pesos. So kung mas mababa pa dyan, hindi ka kailangan mag-register. Pangalawa, hinihingan kasi nila tayo ng office at all times pag gusto mo mag-business permit. So kung ikaw ay business or home base pa lang, tulad ng ito ay mako-consider natin yan, barangay business permit pa lang ang kailangan mo. Wala pang taxes. So isa lang ang kailangan, barangay permit. Barangay permit. Sa inyo po ba, ano yung top 3 na nire-recommend nyo o patok na negosyo sa Alright, so kanina is the food cart. The second is the services. Kung ikaw ay accountant, may services for laundry, may car wash, ito may alteration, yan yung mga actually pinaka-second na mabilis o pwede natin pasukin. Pero ang pinaka malakas ngayon is yung retailing. Halimbawa, punta ka sa area mo, taga Binondo kasi ako. I don't actually have to stock a lot of things. Ito yung ito gusto kong ituro sa mga estudyante pa lang, o kaya yung gustong mag-start ng business. Hindi mo kailangan mag-stock at bumili ka kaagad ng mga kailangan mong gustong benta. For example, ako, mahilig kasi ako sa mga kikay accessories and all. So what I can do is actually scout for Divisoria muna. Picture them all pa, bigyan ko ng presyo, i-post ko kung saan ko gusto, or go to ano. Then pag may order, tsaka na ako bibili. They pay to me and then I get it. So I get, yung sinasabi natin na for a start na para ikaw ay magkanegosyo, no, mabilis lang ito, hindi mo kailangan magkaroon ng capital. Ang unang-una, halimbawa ko, kapitbahay kong tagagawa ng timba. Ang timba, kailangan ng bawat bahay. Ngayon, sihingin ko sa kanya ngayon, pwede niyo po ba akong bigyan ng presyo kung sakali makasampu ako ay kukunin ko. Yung 9 pesos lang. Nakikita niyo yung mga karabaw na nagdadala, yung na marami siyang daladalang kung ano-ano. Yung karitela noon? Yes, right, meron pa sir. Sa Intramuros. Meron hanggang ngayon. Guys, akala mo paunti-unti ang kita niyan. Hindi, talo ka pa niya sa isang araw sa isang regular employee. Kasi, hindi nga, kumukuha siya ng timba ng 9 pesos, binibenta niya ng 25 pesos. Alright? Hindi niya kailangan bilhin sometimes yon kasi pinabibigay. O sige. Anong kinakain ng kalabaw? Yan. Ang kinakain ng kalabaw ay apat. Kalabaw. Pero ngayon, bicycle na. Nakita niyo, sir, ngayon. Naka-motorcycle na sila, naka-sidecar na ngayon. May multicab na, binubuksan na lang, bigla na lang siya magiging tindahan. Pero isa lang masasabi ko lang dyan, ang puhunan ay hindi problema. Kapag nakakita ka ng opportunity, lagi naman ganun, sir. Pagkapit bahay ko si Rag, ibibenta ko to sa mga restaurant, nakakilala ko, kahit doon ka lang magsimula. Yung isang circle lang nakakilala namin, nagtitinda sila ng rugs. Yung nakikita mong pwedeng tapakan, pwedeng... Kaso mo, Louis Vuitton naman na design ng mga tela. Sinong bibili sa'yo? Siyempre, ang mga class A. Pero rugs lang ito. Nabibili mo lang ito ng 5 pesos, pero mabibenta mo ngayon ng 20 pesos, 3. Kung actually, kasi ang kanyang Louis Vuitton na ang kanyang gagamitin, packaging, etc. Doon lang nagkakatalo. Get the opportunity, hanapin mo sa area mo kung saan ka merong connection, make use of it, benta mo, tulad na sabi ni sir, pag ito ang negosyo mo, benta mo kaagad sa simulang-simulang pa lang araw, sigurado kasi bibenta ka at kikita ka. Pero hindi ito tungkol sa kita, kundi yung passion mo actually to move for another, yung resources mo na move mo for another day. Yun ang napaka-importante sa isang micro-entrepreneur. Yung isa po, sabi nyo kanina, yung food cart, tapos yung services. What's the third one? Ito na nga, yung sinabi ko na retailing. Retailing. Okay. Sa retailing. Dahil food cart, napaka-importante niyan,
isa sa mga ginagawa ninyo ay customizing the food carts, na gusto ng inyong client. Ano po ba yung mga step-by-step process naman na pwedeng magawa ng isa? Kunwari ako, gusto kong magkaroon ng food cart na magbebenta ng fishball. Ano ang ituturo mo sa akin ngayon para at the end of the month, meron na ako nito? Unang-una kasi yung food carts, yung mga food carts nga iba't iba kasi siyang klase. Merong mobile, meron naman na kiosk type, no? So, kung kiosk type, syempre steady siya. So, it should be placed sa isang lugar kung saan magiging permanente siya doon since kiosk type siya So, pag kiosk type, ito yung kailangan ng barangay permit. Yes. Pero pag barangay permit or mobile, wala na. Pag mobile, wala yan. Oo. Kasi ang mobile, pwede mo yung dalhin sa harap ng simbahan, sa harap ng eskwelahan, sa palengke, sa tapat ng mga jeepney terminals and bus terminals and busy streets. Oo, pag mobile. Yung kiosk, syempre aasa ka doon sa high foot traffic na tinatawag natin, doon sa dami ng taong dadaan doon sa lugar mo. Kaya karamihan, kung mapupunan nyo, yung merong mga kapital, nilalagay nila yung kanilang mga food carts or food kiosks sa mga malls. Okay, kung magsa-start ng ganito, ano yung una kong hakbang? Kakausapin ka? How do we go about this? Actually, kaya nila na ako naman hindi talaga madamot sa business ideas Pwede ko sabihin, sige, lapitan niyo ako, approach me, tuturuan ko kayo ng negosyong to, o bilhin niyo yung negosyo ko, doblehin niyo. Hindi, pwede nilang simulan yan kahit hindi nila ako kausapin. Obserbahan lang nila yung sila manong fishball, na nasa Pero paligid kasi nila. kayo, dumaan na kayo dyan. So, mas marami akong matututunan kung magpapaturo ako sa inyo. Kung gusto ko magkaroon ng food cart Syempre. na kiosk na fishball. Magsimula tayo siguro kung meron kang mga 5,000 kapital, eto Pwede po na ay 5,000. Oo, kaso eto po ay mga very, very ordinary. As in yung mga food carts lang na nakikita natin sa streets, na syempre made of ordinary iron bars and plates. Ordinary lang ho ito, We are not talking about yung mga stainless food carts na siguro ang price range ay mga nasa 35,000 to 40,000. Ito ho ay mga 5,000. Syempre, ang gagamitin mo lang dyan, yung mga simple iron bars and plates. Humanap ka lang ng isang fabricator, hanapin mo si Manong Welder doon sa barangay nyo or nearby barangay. Hanapin mo, Manong, ito ho yung food cart na gusto ko, ito ho yung design ko. Teka, ang hirap yata nun. Kung sa'yo na lang ako kukuha, magkano ba ako gagastos? Kung sa akin ho, hindi kasi ako na nagfa-fabricate ng mga mobile food carts. More Yung on kiosk. Kiosk yung ginagawa ko and yun nga steady carts na tinatawag Kung natin. magkakagawa ng steady cart kiosk, magkano yung gagastusin ko? Ano yung process? Halimbawa, kausapin kita, gusto ko magkaroon ng kiosk, fish balls ang ibebenta ko at siguro mga kwek-kwek sa nakukukuha ng supply, yung mga pangluto, yung training para sa kukunin kong tao na magbabantay dito. Anong sasabihin mo sa akin? Lahat po yun ipoprovide natin. Magkakaroon Ikaw tayo na lahat? ng assistance. Wow, in siya na pala finding- one-stop shop. In finding them a good di wow. location, syempre magkakaroon ho tayo ng assistance. So, we will try to find for them a good location. Tapos yung supplies and inventories, pwede ho natin yun. Pati yung accounting system, marketing assistance, lahat po pwede nating i-provide sa kanila. Ano yung minimum amount na isi-shell out? 35,000. 35. Tapos kasama na dun yung training. Opo, Not bad, may diba? na po yun, may beginning inventory na yun. Paano kung hindi nila kaya yung 35,000? May mga lending firms ba kayong alam or mga banks na nagpo-provide ng mga loans for them to start their business? Siguro ang makakasagot niyan Meron kasi tayong microfinance, but then the banks, like, ewan ko kung pwedeng sabihin, the BDO and the BPI are actually assisting the small and the micro entrepreneurs. So, Sa aming bangko. ayan, may cooperative din, sir. We di have ba? a One Wealthy Nation Bank. Pangalan. Ano po Owned ba by yung, OFWs. Ha? ano po ba yung contact number nun? Sige, sir. Wala akong contact number dito. Ano ngayon. pangalan Pero ng meron ito? kaming website. Website. Ito, website na nandun sa kskcoop.com. kskcoop.com. Meron din yung One Wealthy Nation Bank. Meron na yata sila. Alright. It's a rural bank pero we support mga small. Right. Para dun sa enterprises. mga gusto magkaroon ng kiosk, kagaya ko, Yan. paano kita makukontak? Ayan. Opo. Bibigay ko na lang po yung number ko. So my number is 0906-278-8280 and my
landline is 510-9162 kasi dinidevelop pa lang natin yung ating webpage. Ayan, nilabas mo yung number mo. Oh, marami ka ngayong mga ka-textmate. Marami ka ng textmate ngayon. Okay, nako. Ang dami pa nating matututunan sana. Pero ito na, andito na tayo sa punto na hihingi naman tayo ng closing Yes, words. sa ating mga guests. Simulan natin kay Mr. Colayco. Ano po ba ang closing words na maaari niyong ibigay sa mga gustong magsimula ng negosyo? Well, nag-umpisa tayo sa gusto na magsimula. Di ba? So really, pag ganyan, sinasabi nga nila, kailangan buong-buo loob mo. You know what need it is that you are filling up. Hindi yung magdinegosyo ko, bahala na, gagawin ko ng paraan. Walang mangyayari dyan. Kailangan you have to be very clear in your goals. How much, not how much. What is the market you're serving? Ano yung role mo? Ikaw ba yung idea producer? Ikaw ba yung passionate seller? O ikaw ba yung technical guy who will make it happen? Pangalawa, yung bang need na yan, continuous. Baka naman, transaction lang yan. So, yun dapat maliwanag. And when you have put together everything, yung business planning yan, simple lang, hindi yung sophisticated. No? Plus minus lang cash flow. Dapat siguraduhin mo, pag pupasok ka dyan, meron kang financial support up to the point na, stable ka na. Normally, that may take more than a year. Na meron kang cash flow na siguradong magsusurvive ka. And the day you start it is the day you plan to sell it. Maayos ang recording mo, maayos ang supplier system mo, maayos lahat. Doon dapat. Alright. Kay Miss Ava naman, Sarmiento. Alright, well, ako naman po ay isang totoong negosyante. Ang gusto ko naman pong ipaalam sa inyo na hindi niyo po kakayanin mag-isa bilang isang negosyante na magsisimula lang. Kailangan niyo po ng kaakibat, kasama, at ito po ang ka-internet. Isang organisasyon na tumutulong para palaguin at magkaroon ka ng negosyo agad-agad. Ang importante lang po sa akin, humanap ka po na magme-mentor at magko-coach sa inyo. At ang ka-internet po ay nandito para sa inyo. Alright, kay Miss Bernadette Hazal naman. Sa mga kabataan na nagnanais magnegosyo, alam nyo, ang pagnenegosyo ay isang bagay na hindi madali, no? Pero ito ay very rewarding. At kapag ikaw ay nagtagumpay, tayo ay nagtagumpay sa ating negosyo, hindi lamang natin mabibigyan ng biyaya ang ating mga sarili, ang ating pamilya, kung hindi ang ating bansa. At maraming bansa pa, no? Kasi lahat ng mga nakita kong tagumpay, no, nagtagumpay sa negosyo, sila yung may impluwensya sa politika, kahit sa relihiyon, no? So, I am encouraging the young people of this land. Wag manatili sa atin yung mindset na kaya tayo nag-aaral mabuti kasi gusto nating maging mabuting empleyado, no? Pag-graduate natin ng kolehiyo. Alam nyo, ang nagpayaman sa mga foreigners, no, sa ating bansa, gantong klaseng mindset. Anak, mag-aral kang mabuti sa kolehiyo. Kasi kapag graduate ka, pag nagtapos ka ng pag-aaral sa kolehiyo, pagpapatuloy mo, palalaguin mo ang ating negosyo. So, kailangan mag-change yung ating mindset, mga kabataang Pinoy. Kasi kung tayo, ang mindset natin, laging tayo ay empleyado forever, mapag-iiwanan tayong mga Pinoy sa sarili nating bansa. Tignan natin kung sino-sino mga tao, kung sino-sino mga, kung ano-ano mga apelyido ang namamayagpag. Halos wala hong mga Filipino doon sa mga surnames na meron tayo. Big names in the marketplace. So please, young people of this land, tayo ay sleeping giant, gumising tayo at ibahin natin yung kaisipan natin. Magnegosyo tayo. Yan, dami natin natutunan ngayon, Carlo, na kailangan pala pagpapasok ka sa negosyo, kailangan alamin mo yung passion at saka interest mo. Tsaka ang negosyo daw, sabi ni Mr. Colayco, di ba, hindi yan isang transaction lang, kailangan continue siya. At saka you have to fill a need. You have to find a solution to that need. Kasi convenience ngayon ang hinahanap ng ating mga kababayan, di ba? What will fill their needs. Ang takeaway ko naman dito ngayon, syempre, of course, ang pinaka-importante sa lahat, ano ba yung passion ng isang tao? Ano ba yung passion mo? Ano ba yung pagkagising mo? Ito yung gusto kong gawin. Okay, you can list them down siguro, no? One part ng paper, list down the different passions that you have. And then sa other part ng paper, lista mo lahat naman ng potential mo. Saan ka kinakitaan ng galing? Yes. Saan ka may trail of blessings? Saan nabibless yung mga tao pagka ginagawa mo? I-match mo ngayon yun. Kung saan ka merong passion and potential. Kasi pwedeng may passion ka sa singing, pero ang sagwa naman pakinggan. So walang potential. So kung nag-match
doon lalabas yung core gift ng isang tao. And then from that core gift, pwede ka na ngayong maghanap na nagmamatch din na pwedeng negosyo or trabaho muna. Kasi yung trabaho bilang empleyado, I think for me, ang takeaway ko naman dito, it's very important na magsimula ka muna maging empleyado. Have some background, be mentored, know how it's like first bago ka tumalon. Yes. Because yes, may risk, but there's also calculated risk at yung pag-mitigate ng risk para hindi ganun kalaki. Yes. Find partners, di ba? Lalo na sa buhay natin ngayon, di ba? Kung may mga pamilya ka, meron kang pinapakain. So, yung risk, dapat ma-minimize. Learn from the mistakes of others and be mentored. Ito yung mga mentors natin. Kaya sobra rin ako thankful. Meron tayong mga mentors dito. At dun sa mga viewers natin, hindi naman namin sila inaangkin dahil pwede rin silang mag-mentor sa inyo. Kaya naman at this point, I hope a lot of people have learned something at pwede na silang mag-isip at magdesisyon. Magne-negosyo ba ako o hindi? Mag-e-empleyado? Ano yung para sa akin? Ayan. So, thank you very, very much po sa pagsama sa amin ngayon at sana makatulong to ng malaki. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama nyo sa amin ngayong araw. Sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si Raisa Puno Diaz. At ito ang Diyos at Bayan.